Amen. Para po sa unang bahagi ng ating pag-aaral, pag-usapan po natin ang paksang God, the Holy Spirit. Amen. Yun po yung pinaka-title or pinaka-theme ng ating pong mini-series sa ating pong foundation series dito po sa ating The Sanctuary Assembly of God. Ang mga layunin po na ating pag-aaral, una, upang maunawaan ang Banal na Espiritu ay isang persona at siya po ay isa sa tinatawag nating person ng Trinity. Amen. Maunawaan din po natin na ang layunin o yung mga layunin ng Banal na Espiritu, the purpose of the Holy Spirit. At pag-uusapan din po natin sa seryeng ito kung paano ang Banal na Espiritu ay kumikilos sa buhay po ng bawat mananampalataya, kagaya po ninyo, kagaya ng inyong lingkod. Paano po ba tumutulong sa atin ang Banal na Espiritu bilang ating, sabi nga, comforter, counselor, bilang ating pong parakletos, ating kaibigan. At panghuli, paano po tayo makikinig sa tinig ng Banal na Espiritu at susunod sa Kanya at sa Kanya pong kalooban. Amen. Ang mga pangunahing talata po sa ating pag-aaral para po sa seryeng ito ay makikita natin sa aklat po ng Juan, John chapter 14, verse 16. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Jesus, I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. Ulitin ko po, sabi ng Panginoon, I will ask the Father. So, ang Panginoong Jesus ang hihingi sa Ama. Amen. At ang Ama, sabi po ng Panginoong Jesus, He will give you another. Interesting po yung word na another doon. Yun po ay, meron po kasing dalawang word sa Greek. Ito po yung heteros at saka yung allos. Yung heteros, ibig sabihin po another of a different kind. Okay? So, halimbawa, yung prutas, saging, at another, mansanas, another, ubas. So, pareho silang prutas pero ibang klaseng prutas. Pero yung pong ginamit dito mga kapatid ng Panginoong Hesus ay hindi po heteros. Ito po ay allos. Ibig sabihin, another of the same kind. Halimbawa, pag sabing prutas, saging, anong saging? Saba? Latondan? Okay? Ito ba ay yung lakatan? Or yung po maraming buto, yung butuan? So, iba't ibang uri ng saging, pero nonetheless, sila po ay pare-parehas na saging. So, yun po, parang ganon yung konsepto ng ipinahayag nung salitang another o yung word na heteros. Yung word na allos, na sabi ng Panginoon. Yung ipapadala ng Ama na hihingi ng Panginoong Jesus ay another of the same kind. No? Si Jesus yung ating counselor, yung ating parakletos, sabi sa Griego. Yung ipapadala, yung hihingi niya sa Ama is another of the same kind. Kung paanong si Jesus, ang ating counselor, yung ipapadala po ay isa ring counselor kagaya ng Panginoong Jesus. Kung si Jesus ay Diyos, yung pong ipapadala sa kahilingan o ayon sa tugon sa kahilingan ng Panginoong Jesus ay isa rin pong persona. At ito po, ang tinutukoy po niya ay ang Banal na Espiritu. Sabi, He will give you another counselor to be with you forever. Amen. Siya po ay makakasama natin magpakailanman. So yung word na counselor doon, napakaganda po. Ang ibig sabihin ng counselor, hindi po yung kumakandidato ngayon sa nalalapit na election. Ang ibig sabihin po ng counselor, yan po galing sa salitang parakletos. Pwede natin sabihin advocate, helper. Literally, ang ibig sabihin, one that comes alongside with. Ibig sabihin, siya yung umaagapay, umaalalay sa atin, kasama natin. Siya yung tumutulong sa atin. Siya yung ating kaibigan. Siya yung ating saklolo. Pwede natin i-translate na saklolo. Yung pong word na parakletos. So, yun po yung mga gawain nung ipapadala na yon ng Ama ayon sa kahilingan ng Panginoong Hesus. At ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus doon, mga kapatid, walang iba kundi ang Banal na Espiritu, the Holy Spirit. Amen. Ang sabi niya, nasasama sa inyo magpakailanman. I will ask the Father, Jesus will pray, will ask the Father, and the Father will answer, no, by giving
another comforter, another counselor, another helper, another paraclete, which is the Holy Spirit. And the Holy Spirit will be with us forever. So dito pa lang po ay may intimacy na ang Holy Spirit ay hindi lang basta isang persa o kapangyarihan, siya po ay isang person, isang persona. Kung paano ang Ama ay persona, ang Anak, ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao ay persona, ang banal na Espiritu ay isa rin pong persona na ipapadala bilang tugon sa panalangin o kahilingan ng Panginoong Jesus. Isa pa pong talata, sabi po ng John chapter 16 verse 7, I tell you the truth, sabi po ng Panginoong Jesus, it is for your good that I am going away. No, ito po ay kumbaga parang pahimakas, pagpapaalam ng Panginoong Jesus sa mga alagad. Nihahanda niyang mga alagad sa kanyang paglisan, no, yung kanyang gagawing sakripisyo sa krus, sa kanyang pagkamatay, muling pagkabuhay, at later on sa kanyang pag-akyat sa langit at pagbabalik sa piling ng Ama. Sabi ng Panginoong Jesus, yung lahat ng mangyayari na yon, it is for the disciples' good, no? It is for your good that I am going away, no? So, di ba, minsan may nag-iisip tayo, di ba dapat sana lagi natin kasama si Jesus in flesh or in physical form. But you know what? Kasama natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano po ang sabi ng Panginoon? Bakit beneficial? Bakit mapapakinabang o makikinabang ang mga alagad sa kanya pong pag-alis? Sabi po ng Panginoon, unless I go away, the counselor will not come to you. So yung tinukoy niya sa 14:6, ni-reiterate, inulit ang Panginoon dito po sa chapter 16, verse 7. Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. So yung Father yung nag-send, ang nagbigay, no? At dito po sa John chapter 16 verse 7, ang Panginoong Jesus ang magpapadala sa atin po ng banal na Espiritu. So sa kanyang pag-alis, hindi tayo iiwan ng ulila. Hindi tayo iiwan ng Panginoon na nag-iisa. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi niya, sa aking pag-alis, pagbalik sa Ama, tinutukoy po niya doon, ay ipapadala ko, I will send to you the Holy Spirit. Sabi niya, I will send Him to you. So, yung pong word na ginamit, it's a pronoun. Ito po ay Him. So, ibig sabihin, hindi niya sinabing, I will send it. Kung ang Holy Spirit po ay kapangyarihan o persa lang or influence lang, pwede niyang sabihin, I will send it to you. Pero ang sabi ng Panginoon dito, maliwanag, I will send Him to you. Tumutukoy po na ang banal na Espiritu ay isang persona. Okay? So, sabi po ng Panginoon, balikan natin, i-analyze natin. Sabi niya, my going away will be beneficial for you kasi unless I go away, the Holy Spirit, the Counselor, will not come to you. But if I go, I will send Him to you. So, yung pong trabaho will be multiplied through us sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na pumupus po sa bawat isa at sumasama sa ating lahat. Amen. So yun po mga kapatid, ang wisdom why Jesus goes back to the Father and why when He came to the Father, He sent the Holy Spirit para po sa ating lahat. At alam ng Panginoon, kailangan natin ng Holy Spirit. Amen. Hindi ipapadala ng Panginoon ang Holy Spirit kung hindi natin kailangan. Hindi papadala yung ayuda, yung tulong kung hindi natin kailangan. And the Holy Spirit is our helper, our paraclete. Amen. So kapatid, are you struggling right now? Ang sabi po ng Bible, we have a helper, we have an advocate, we have a guide, we have someone whom we can trust, someone who we can rely on, and that is the Holy Spirit. So may I challenge you this morning, today, or kung anong oras ka na ron, tonight, rely on the Holy Spirit. Amen. The helper na ipinadala ng Diyos Ama, isinugo ng Panginoong Jesus na tutulong sa ating lahat. Amen.
let the Holy Spirit be your helper today. Let Him encourage you, strengthen you, let Him give you peace, because the Holy Spirit is our Parakletos, our advocate, and our friend. Amen.